Another day, another video. Sa pagbagsak ng eroplano sa India, may 4 na bagay akong naisip at napagtuunan ng pansin. Una, ang kwento ng isang pamilya na matagal nang harap na makatira or lumipat sa UK. Madaming hadlang ang nangyari, kaya hindi matuloy-tuloy. Natuloy man, hindi naman sila nakarating dahil nga saan nangyaring pagbagsak ng eroplano. Naisip ko, hindi natin hawak ang buhay. Ang maaaring pwedeng mangyari, hindi natin alam kung ano ba ang darating sa mga susunod na araw. Kaya siguro, kung may mga plano tayo, huwag na natin patagalin. Kung kaya lang din naman, huwag nang magdalawang isip na gawin na yung mga plano natin sa buhay dahil hindi natin alam ang bukas. Kung ano ang kayang gawin, gawin na natin ngayon. At huwag nang patagalin pa kung kaya lang din naman yung mga plano. Kasi minsan puro na lang tayo plano, di ba? Hindi naman na hindi natutupad, hindi natutuloy, puro na lang plano. Minsan kasi may mga dahilan, may mga sinasaalang-alang tayong dahilan kung kaya't hindi matuloy-tuloy. Sa nangyaring ito, dun sa pamilyang yun, siguro kung natuloy nila noon pa, hindi siguro sila umabot sa ganun. Hindi po ba? Yun lamang ay sa aking pananaw. Ano po? At ang pangalawa, yung babaeng dapat sana ay kasama. Ngunit na-late siya ng ilang minuto. Hindi siya umabot sa paglipad. Nakiusap siya na makasakay, tinanggihan, hindi siya pinapasok dahil tapos na nga, nakaalis na. So late na talaga siya. Galit siya, umiyak, bigo. Pakiramdam niya, hindi maganda ng mga araw na yun. Hindi niya alam, yun na pala yung paraan ng Diyos para isave siya, para iligtas siya. Kadalasan hindi binibigay ng Diyos ang mga kahilingan natin dahil hindi ito makakabuti sa atin. Hindi ito ang plano ng Diyos para sa atin. At ang ibibigay niya, yun ang mas maganda kaysa mga kahilingan natin. Kaya di ba minsan pagka may hinihiling tayo, minsan nagtataka tayo, hindi ka agad binibigay pag kung ano mga kahilingan natin na gustong-gusto natin, di ba hindi binibigay. Tapos kung alin naman yung hindi natin hinihiling, yun ang ibinibigay. Di po ba? Kasi mas maganda yung kanyang ibibigay kaysa dun sa mga kahilingan natin. Di po ba napapansin niyo po ba yun? Di ba yung mga hindi mo hinihiling, yun ang ibinibigay. At ang mga hiniling mo, hindi binibigay. Ang pangatlo naman po, yung lalaking naligtas. Pwede din naman, siguro hindi niya pa oras. Yun yung aking kasi di ba sa dami nila, 200 plus. Tapos mag-isa lang siyang nakaligtas dahil nahati yun. Tapos coincidence, 11 number yung bed niya sa hospital. Tapos 11 seat, yung number 11 ang seat niya dun sa eroplano, di ba? Maraming mga pagbabasihan tayo. Hindi mo masasabing swerte siya or kataon lang, kundi ito ay kalooban ng Diyos dahil hindi niya pa nga oras. Ito ang itinakda ng Diyos sa kanya na maligtas siya. Kasi minsan may mga kanya-kanya tayong oras dito sa mundo. Pagka hindi mo pa oras, hindi mo pa talaga oras kahit na anong nang mangyari, di po ba? Napapansin niyo din. Kasi pagka talagang oras mo na, yung iba nga natulog lang, hindi na nagising, pumunta lang ng CR, hindi na nakalabas, di po ba? Dahil oras na nila yun. Pero pag hindi mo pa talaga oras, wala tayong magagawa. Para sa mga bagay na nakakapagtaka, di ba? Dahil ang dami nila, tanging siya lang talaga ang nakaligtas. Marahil nga ay talagang hindi niya pa talaga ito oras. Number 4, yung mga nakasakay na hindi na nakauwi. Hindi na nakarating sa kanilang patutunguhan. Huling goodbye sa mga iniwan at hindi na matutupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa buhay natin, walang kasiguraduhan. Hindi natin alam ang magaganap sa mga susunod na oras. Kaya huwag natin sayangin ang oras sa gawin ang nararapat at kung ito ay kalooban ng Diyos, ito ay magaganap. Marami kasi sa atin na nabubuhay sa takot, sa galit, sa inggit. Maikli lamang po ang buhay natin. Huwag natin sayangin ito. I-enjoy natin. I-enjoy ang sarili natin. Yung mga taong nakapaligid sa atin. Make good memories. Ayan, di po ba? Para naman may balik-balikan tayong memories sa buhay natin. Di ba? Yun lamang mga kairog. Have a nice day ahead. God bless. Follow for more.